Ang mayaman kong asawa. Kabanata 451, paano niya ito natitiis? Ang paglalakad sa malaking manor ng pamilya Meng ay parang paglalakad sa isang sinaunang kagubatan. Tumingin si Qin Yu sa bilya na nakaupo sa gitna at sinabi sa mahinang boses, ang bilya na iyon ay dapat kung saan nakatira si Meng Wuxiong. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso si Qin Yu sa bilya. Ang buong bilya ay itinayo na parang kastilyo. Hindi kalabisan kung sabihin na ito ay mas maluho at maluho kaysa sa bilya ng pamilya yan. Sa pagtulak sa pinto na may taas na 5 metro, ang unang nakita ay isang mahabang koridor. Sa dulo ng koridor na ito ay isang upuan na gawa sa ginto, na nagpapalabas ng marangyang panloob na chi. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na mapangiti, siya ay talagang isang lokal na emperador. Pagkatapos, lumingon si Qin Yu sa bulwagan at pumunta sa isa pang silid. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita ni Qin Yu ang isang nakakagulat na eksena. Sa kwartong ito, may Manchurian Tiger talaga. Isang malaking kadena ang nakalock sa leeg ng Manchurian Tiger, at ang katawan ng tiger ay natatakpan ng mga pinsala. Halata namang nabugbog ito. Sa sandaling pumasok si Qin Yu, biglang tumayo ang Manchurian Tiger at galit na umatungal kay Qin Yu. Ang dagandong na pumailan lang sa langit ay nagpasindak sa mga tao, ngunit walang kahit katiting na bahid ng gulat sa mukha ni Qin Yu. Pagkatapos ng napakaraming karanasan, napagtanto ni Qin Yu na ang isang simpleng hayop ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay isang taong maalalahanin. Naglakad siya sa harap ng Manchurian Tiger, itinaas ang kanyang kamay, at idiniin ito sa ulo ng Manchurian Tiger. Dahil sa napakalaking puwersa ay hindi makagalaw ang Manchurian Tiger. Ang killing intent na inilabas ni Qin Yu ay agad na ginawang isang kuting ang Manchurian Tiger. Good boy. Tinapik ni Qin Yu ang kanyang ulo at pagkatapos ay nilaslas ang kadena. Naputol ang kadena, at nabawi ng Manchurian Tiger ang kanyang kalayaan. Bumalik ka sa iyong kagubatan. Tinapik ni Qin Yu ang kanyang ulo at nakangiting sinabi. Tila naintindihan ng Manchurian Tiger ang mga salita ni Qin Yu. Ibinaba nito ang ulo kay Qin Yu, pagkatapos ay sumilip sa bintana at tumakas. Uwi. Sa labas ng pinto, kababalik lang ni Meng Wuxiong at ng iba pa. Nang makita ang Manchurian Tiger na nakatakas, hindi maiwasang magdilim ang mukha ni Meng Wuxiong. Ang Qin Yu na ito ay talagang pinakawalan ng aking alaga ng walang pahintulot. Ikinuyom ni Meng Wuxiong ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ikaw, pumunta at hulihin ang Manchurian Tiger para sa akin. Itinuro ni Meng Wuxiong ang isang martial grandmaster at sinabi. Yes, Mr. Meng. Matapos matanggap ng martial grandmaster ang utos, dali-dali siyang hinabol. Sa pagtingin sa bilya na ito, huminga ng malalim si Meng Wuxiong at malamig na sinabi, Mr. Sinabi niya na kailangan natin siyang ipagpaliban ng 3 araw. Ano man ang gawin niya sa 3 araw na ito, dapat natin siyang bigyang kasiyahan. Oo. Mabilis na tumango ang iilan sa kanila. Pagkatapos, pumasok si Meng Wuxiong sa bilya. Matapos makapasok sa bulwagan, nakita ni Meng Wuxiong si Qin Yu na umiinom ng tubig mag-isa. Hawak-hawak niya ang isang babaeng may proporsyon sa kanyang kamay. Mr. Qin, bakit ka nandito? Pinigil ni Meng Wuxiong ang galit sa kanyang puso at mabilis na tumakbo para sabihin. Sumulyap si Qin Yu kay Meng Wuxiong at walang pakialam na sinabi, dapat mong malaman kung bakit ako nandito. Tingnan mo ang sinabi mo. Paano ko malalaman ang iyong intensyon? Nakangiting sabi ni Meng Wuxiong. Ang gayong pag-uugali ay nagulat kay Qin Yu. Itinuro ni Qin Yu si Fang Yu sa kanyang mga braso at sinabing, ilang araw nang walang malay si Fang Yu. Alam mo ba kung paano siya gisingin? Napakamot ng ulo si Meng Wuxiong at sinabing, hindi ko talaga alam. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na tumingin kay Meng Wuxiong. Sa paraan ng pagsasalita niya ay parang hindi siya nagsisinungaling. Mukhang kailangan kong hanapin si Hiteng, naisip ni Qin Yu sa sarili. Gayunpaman, itong Hiteng ay misteryoso at hindi mahuhulaan, kaya hindi nang ahas si Qin Yu na sumulong ng padalos-dalos. Ito rin ang dahilan kung bakit siya unang pumunta sa Dongchuan. Mr. Qin,
Hindi ka pa kumakain, tama? Tila may naisip si Meng Wanxiong. Agad siyang tumalikod at sumimangot, bakit hindi ka naghahanda ng pagkain? Tikman ni Mr. Chin. Nang makita ang ugali ni Meng Wanxiong, hindi napigilan ni Chin Yu na mapamura, magalang. Hindi ito katulad mo. Misunderstanding lang lahat ng dati. Mas mabuting magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway, sabi ni Meng Wanxiong habang nagpipigil ng galit. Walang sinabi si Chin Yu. Tahimik niyang pinalaki si Meng Wanxiong sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Naiintindihan ko. Tila may nahulaan si Chin Yu. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay hinawakan ang tasa sa kanyang kamay at itinaboy ito sa mukha ni Meng Wanxiong. Ang kumukulong mainit na tubig ay agad na tumalsik sa mukha ni Meng Wanxiong. Bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Meng Wanxiong. Pero sa sobrang bilis, pilit niya itong pinigilan. Hehe? Mr. Chin? Ano ito? Nang magsalita si Meng Wanxiong, patuloy na kumikibot ang gilid ng kanyang bibig. Halatang-halata na tiniis niya ito hanggang sa limitasyon. Tulad ng inaasahan, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Biglang, isang sampal ang dumapo sa mukha ni Meng Wanxiong. Kahit na ang sampal na ito ay hindi masyadong malakas, ito ay labis na nakakainsulto. Bahagyang nanginig ang katawan ni Meng Wanxiong. Halos mag-distort ang buong ekspresyon niya. Mr. Chin? Ano ang ginagawa mo? Si Meng Wanxiong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi ang mga salitang ito. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at sinabing, matitiis mo ba ito? Kung gayon, paano ito? Sa sandaling sinabi niya ito, iniluan ni Chin Yu ang isang subo ng makapal na plema sa mukha ni Meng Wanxiong. Ikaw. Agad na naikuyong ni Meng Wanxiong ang kanyang kamao. Biglang sumabog ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Ngunit hindi nagtagal, pumasok sa isip ni Meng Wanxiong ang mga salita ni Teng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at inabot ang kamay para panasan ang makapal na plema sa kanyang mukha. Sabi niya sa nanginginig na boses, Mr. Chin? Ikaw? Huwag kang masyadong lumayo. Masyadong malayo. Dahan daw ang tumayo si Chin Yu. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinuntok si Meng Wanxiong sa mukha. Napaatras ng ilang hakbang si Meng Wanxiong at bumagsak sa lupa. Nabali ang ilong niya dahil sa suntok at umagos ang dugo. Ang pagkilos na ito ay lubos na nagpagalit kay Meng Wanxiong. Galit siyang tumayo at nagalit, Chin Yu. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Gumisi si Chin Yu, napakapagparaya mo. Ano ang sinusubukan mong itago? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Meng Wanxiong. Sabi niya na may malamig na mukha, ano? Ano ang ibig mong sabihin sa pagtatago? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Si Chin Yu ay hindi nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Meng Wanxiong, tumayo siya at walang pakialam na sinabi, sa iyong talento, Meng Wanxiong, ang makapasok sa kaharian ng Grandmaster sa buhay na ito ay isang malaking hakbang. At hindi ka lang nakatungtong sa rurok ng Great Grandmaster Realm, napalaki mo rin ang napakaraming dakilang Grandmaster. Magsalita ka, anong kayamanan meron ang pamilya Meng mo? Ibigay mo ito, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang ekspresyon ni Meng Wanxiong ay agad na naging sobrang madilim. Malamig siyang tumingin kay Chin Yu at sinabing, sinabi ko na, hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan. Pagkatapos ay papatayin kita. Nanliit ang mga mata ni Chin Yu, at agad siyang humakbang ng malalaking hakbang patungo kay Meng Wanxiong. Hindi na ito napigilan ni Meng Wanxiong. Itinaas niya ang kanyang ulo at galit na umungol, Chin Yu, napakalayo mo na. Sa tingin mo ba, ako, si Meng Wanxiong, ay gawa sa putik? Pumunta sa impyerno. Habang nagsasalita siya, ang mga kalamnan sa buong katawan ni Meng Wanxiong ay agad na namamaga at naghagis siya ng isang masamang suntok. Kabanata 452, nakaharap sa isang half-step martial marquee. Sa pagharap sa pag-atake ni Meng Wanxiong, hindi nagpakita ng anumang ekspresyon si Chin Yu. Naikuyom niya ang kamao at casual na umahan para salubungin ito. Klang! Isang malakas na tunog ang agad na kumalat sa buong silid.
Ang katawan ni Meng Wanxiong ay direktang napaatras ng ilang metro, at ang kanyang kamao ay nabasag pa. Kung walang magic weapon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipaglaban sa akin? Ngumisi si Qin Yu. Nagngangot ang mga ngipin ni Meng Wanxiong. Tumayo siya mula sa lupa at pinagsabihan, ang iilan sa inyo, sama-samang umatake. Oo. Ang mga taong ito ay sumigaw at mabilis na sumugod. Just in time. Ngumisi si Qin Yu. Wala nang pakialam si Qin Yu sa ganitong uri ng ordinaryong peak stage martial grandmaster. Matapos taglayin ang kapangyarihan ng Divine Dragon, ang kanyang lakas ay umabot na sa hindi kapani-paniwalang antas. Mabilis na pinatay ni Qin Yu ang lumiliit na lupa sa 1 pulgada, at ang kanyang anyo ay biglang nawala. Sa susunod na segundo, nagpakita siya sa harap ng isang tao. Natigilan ang kabilang partido. Bago pa man siya makapag-react, nakatikip na ang palad ni Qin Yu. Agad na na-activate ang Heaven Devouring Art, at dumaloy ang malakas na kapangyarihan sa palad ni Qin Yu patungo sa dantian. Sa loob ng ilang segundo, ang pinakamataas na Grandmaster na ito ay direktang sinipsip sa isang tuyong bangkay. Ang iba sa mga tao ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay namutla. Tumayo sila sa kinatatayuan at walang lakas ng loob na gumalaw. Anong uri ng masamang pamamaraan ito? May nanginginig na boses. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Meng Wanxiong. Hindi niya inaasahan na ang isang peak martial grandmaster ay ganap na walang kapangyarihan sa harap ni Qin Yu. Maraming salamat sa regalo. Tinilaan ni Qin Yu ang kanyang mga labi na parang demonyo. Sa susunod na segundo, tumapak si Qin Yu sa lupa at muling dumating. Sa isang kisap mata, isa pang martial grandmaster ang napalunok. Ang natitirang mga tao ay ganap na nagpanik. Tumingin sila kay Meng Wanxiong na parang humihingi ng tulong, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Mr. Meng? Iligtas mo kami. Ang iilang tao ay dumaikit kay Meng Wanxiong, ang kanilang mga mata ay nagsusumamo. Huminga ng malalim si Meng Wanxiong, malamig na tumingin kay Qin Yu at sinabing, no wonder Mr. He is so maingat. Pinalaki ni Qin Yu si Meng Wanxiong at walang pakialam na sinabi, sabihin mo sa akin ang sikreto ng iyong paglilinang, at ililigtas ko ang iyong buhay. In your dreams. Gumisi si Meng Wanxiong. Qin Yu? Dahil kaya kung maging hari ng Dongchuan at panatilihin ang sikreto ng paglilinang, sa tingin mo ba wala akong paraan para protektahan ang sarili ko? Gumisi si Meng Wanxiong. Nag-cross arm si Qin Yu at nagtaas ng kilay, mukhang marami kang sikreto. Umiling si Meng Wanxiong, Qin Yu, babayaran mo ang iyong kayabangan sa madaling panahon. Pagkatapos sabihin iyon, si Meng Wanxiong ay tumapak sa lupa. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang daliri, at ang mga patak ng dugo ay nahulog sa lupa. Ang mga pattern ng pagbuo ay agad na lumitaw sa lupa. Ang hindi mabilang na mga pattern ng pagbuo ay pinagsama-sama, na parabang naglalaman ang mga ito ng isang mahiwagang kapangyarihan. Nagsimulang umungol ang buong lupa, at maging ang mga bundok sa di kalayuan ay nagsimulang bumagsak ng mga gumugulong na bato. Sa Water Rhyme Tower, muli siyang nagulat sa tunog na ito. Ang kanyang mahaba at singkit na mga mata ay sumulyap sa gilid, at sinabi niya sa mahinang boses, tulad ng inaasahan, ginamit ang isang bundok na nagpoprotekta sa magic artifact. Rumble. Isang malakas na tunog ang patuloy na narinig, at ang mukha ni Meng Wanxiong ay nagpakita ng isang baliw na ekspresyon. Nararamdaman ang nakapaligid na enerhiya na dumadaloy, ang mukha ni Qin Yu ay hindi maiwasang magpakita ng bakas ng pagiging solemnidad. Boom! Kasabay ng malakas na tunog, ilang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw mula sa abot tanaw. Ang mga sinag ng liwanag ay namuo sa langit at pagkatapos ay naging bola. Ang bolang ito ng purong enerhiya ay direktang pumasok sa katawan ni Meng Wanxiong. Sa isang iglap, ang panloob na chi ni Meng Wanxiong ay nagsimulang mabilis na umakyat. Ang kanyang kaharian ay talagang direktang nakalusot sa Martial Grandmaster Realm at sumulong patungo sa kalahating hakbang na Martial Marquis Realm. Ano ba itong bagay na ito? Lalong naging halata ang pagiging seryoso sa mukha ni Qin Yu.
Anong uri ng paraan ang ginamit ni Meng Wanxiong upang pilitin na itaas ang kanyang panloob na chi sa kalahating hakbang na martial marquee realm? Sa wakas, nagsimulang mawala ang liwanag sa paligid. Ang panloob na chi ni Meng Wanxiong ay tumaas din ng malaking margin. Kinapa niya ang kanyang mga kamao at malamig na tumingin kay Qin Yu. Ngumisi siya at sinabing, Qin Yu, alam kong napakalakas mo, ngunit hindi ako naniniwala na maaari mong tawirin ang mga kaharian upang labanan ang isang half-step martial marquee. Ang kasalukuyang ako ay isang tunay na half-step martial marquee. Sa pagtingin kay Meng Wanxiong sa harap niya, ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Qin Yu ay nagsimulang unti-unting mawala. Ang pinalitan nito ay isang bakas ng hindi maipaliwanag na pananabik at hangarin sa labanan. Nagkataon, gusto ko ring makakita ng isang half-step martial marquee. Gumisi si Qin Yu, na nagpapakita ng isang subo ng puting ngipin. Kabanata 453, ang kapangyarihan ng isang half-step martial marquee. Sa pagtingin kay Meng Wanxiong na pumasok sa half-step martial marquee realm, mas nasasabik si Qin Yu. Ito ang kaharian ni Han Wei. Huminga ng malalim si Qin Yu, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabi na pag-asa. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ni Qin Yu na tila kakaiba si Meng Wanxiong. Bagamat nakapasok na siya sa kalahating hakbang na martial marquee realm, ang kanyang panloob na chi ay lubhang hindi matatag, na parang babagsak siya sa rurok ng martial grandmaster realm anumang oras. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na mapangiti. Akala ko nakatuntong ka na talaga sa half-step martial marquee realm, pero lumalabas na half-baked ka lang. Half-baked is enough to kill you. Kinapa ni Meng Wanxiong ang kanyang kamao at malamig na sinabi. Hindi dahil sa mayabang si Meng Wanxiong, ngunit napakalakas ng martial marquee realm. Hanggat ito ay nauugnay sa salitang martial marquee, hindi ito isang bagay na maaaring ihambing ng isang ordinaryong martial grandmaster. Halika, hayaan mo ako. Bang! Bago pa matapos ni Qin Yu ang kanyang mga salita, binato na siya ni Meng Wanxiong ng suntok. Ang bilis na ito ay napakabilis na si Qin Yu ay hindi na nagkaroon ng oras para mag-react. Sa isang suntok lang, ang katawan ni Qin Yu ay tumagos sa ilang layer ng dingding, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga bitek. Sa mga guho, dahan-daang gumapang palabas si Qin Yu. Tiningnan niya ang mga sugat sa kanyang katawan at hindi maiwasang sumimangot, this is a half-step martial marquee. Isang suntok lang, at may kapangyarihan na itong hatiin ang mga bundok at putulin ang mga ilog. Bush! Sa sandaling ito, isa pang kamao na nabuo mula sa panloob na lakas ay dumurog. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang suntok na ito ay hindi mas mahina kaysa sa modernong sandata. Ang buong lupa ay agad na naging mga guho. Nagmamadaling umiwas si Qin Yu sa gilid, at bakas ng solemnidad ang lumitaw sa kanyang mukha. So strong? Sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Qin Yu? Naglakas loob ka bang kumakatok sa aking pinto? Siguradong patay ka ngayon. Ang galit na dagindong ni Meng Wanxiong ay tila nagmula sa langit, ngunit sa sumunod na segundo, lumitaw ito sa harap ni Qin Yu. Isang kamao na kasing laki ng kaserol ang nabasag na sa kanya ng husto. Si Qin Yu ay walang mapagtatagwan, kaya ang galit na dagindong lang ang nailabas niya at sinalubong ito ng direkta. Klang! Ang nakakabasag lupa na tunog ay yumanig sa lahat. Halos mabali ang kamao ni Qin Yu. Dahil sa napakalaking impact, na-deform ang braso niya. Ang kamao na may halong penetrative force ay nagpaungol kay Qin Yu at nagluwa ng dugo. Ito ba ang half-step martial marquee? Hindi pinansin ni Qin Yu ang mga sugat sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding kabaliwan. Pagkatapos tumuntong sa half-step martial marquee realm, kahit si Meng Wanxiong ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Kung gayon, anong uri ng pag-uugali ang mayroon siya kapag siya ay tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquee realm? Hindi na ako makapaghintay na makuha ang sikreto ng iyong paglilinang. Pinunasan ni Qin Yu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at ninisyan. Sa sumunod na segundo, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Qin Yu. Sa isang dagindong, ang chi at dugo sa kanyang buong katawan ay biglang nasunog. Napuno ng gintong liwanag sa paligid niya ang manor na parang sumisikat na araw.
Dahil sa banal na liwanag na ito, hindi nang ahas ang mga tao na tumingin dito. Level 3 Nanogram Saintly Physics Technique. Nakaharap kay Meng Wuxiong na kalahating hakbang ang layo mula sa martial marquee realm, hindi nang ahas si Qin Yu na maging pabaya at direktang gumamit ng Level 3 Nanogram Saintly Physics Technique. Muling tumigas ang kanyang katawan, at tila ginto ang kanyang buong katawan. Walang kwenta. Sa ilalim ng pagkakaiba sa antas ng paglilinang, ang anumang pamamaraan ng paglilinang ay hindi karapat-dapat na banggitin. Umuungal si Meng Wuxiong at muling sumugod. Ganap na simula ng banal na kamao. Ang buong katawan ni Qin Yu ay puno ng enerhiya. Ang kanyang gininto ang kamao ay naglalaman ng isang hindi maisip na kapangyarihan, at hinarap niya ito ng direkta. Boom! Isa itong malaking banggaan. Sa isang iglap, nawala ang kulay ng hangin at mga ulap, at isang malakas na unos ang dumaan. Ang buong bilya ay hindi nakayanan ang presyon at gumuho sa isang malakas na putok. Ito lang. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Meng Wuxiong. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kamao, at sa isang putok, ang buong katawan ni Qin Yu ay pinalipad. Bumagsak si Qin Yu mula sa mataas na kalangitan at bumagsak ng husto sa lupa. May mga bakas ng dugo na tumulo mula sa kanyang bibig, at ang liwanag na ginawa ng pamamaraan ng pagiging banal ay nagsimulang magbasa-basa ng paunti-unti. Napakalakas. Ang palad na ito ay tila nasugatan ang mga panloob na organo ni Qin Yu. Kahit na malakas ang katawan ni Qin Yu, hindi na niya ito makayanan. Qin Yu, hindi masisira ang katawan mo? Ngayon, bubuksan ko ang tiyan mo. Malupit na tumawa si Meng Wuxiong. Pagkatapos, dalawang malalaking kamay ang namuo sa ilalim ng paa ni Qin Yu. Ang malalaking kamay ay parang mga pang-ipit na bakal, mahigpit na hinawakan ang katawan ni Qin Yu. Samantala, humakbang pasulong si Meng Wuxiong at nilapitan siya. Internal Qi. Kasabay ng galit na dagindong ni Meng Wuxiong, isang mahinang liwanag ang nag-apoy sa kanyang mga daliri. Bagamat mahina ang liwanag, ang kanyang aura ay hindi pa nagagawang malakas. Nang maramdaman ang aura na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Pumunta ka sa impyerno. Mabangis na sinaksak ng daliri ni Meng Wuxiong ang dibdib ni Qin Yu. Ang matigas na katawan ni Qin Yu ay lumalaban sa sandaling ito. Saintly Physics Technique. Ang napakalaking puwersa ay nagpaputla sa mukha ni Qin Yu. Hindi siya nang ahas na maging pabaya at direktang pinaandar ang pamamaraan ng Santo Physics sa pagtatangkang lumaban. Ngunit ang nakakagulat ay ang daliri ni Meng Wuxiong ay talagang direktang tumago sa pamamaraan ng banal na pangangatawan. Kasunod nito, dumiretso ito sa pisikal na katawan ni Qin Yu. Sa sandaling hawakan ito ng kanyang daliri, isang matinding sakit ang naramdaman. Naramdaman na lang ni Qin Yu na parang binudrill ang kanyang dibdib ng electric drill, hindi matiis ang sakit. Puchi. Sa wakas, ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay hindi na nakahawak pa at tinusok sa kanyang katawan ng isang daliri. Gusto kong bunutin ang iyong mga laman loob at ipakin sa mga aso. Madilim na sabi ni Meng Wuxiong. Dahil sa sakit ay hindi napigilan ni Qin Yu ang sumigaw sa taas ng kanyang mga baga. Sa kritikal na sandali na ito, nagmamadaling inilabas ni Qin Yu ang 5 bundok at sinugod si Meng Wuxiong. Maging si Meng Wuxiong ay hindi gustong gumamit ng gayong mahiwagang sandata. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang, at umalis ang kanyang mga daliri sa katawan ni Qin Yu. Hehe, hindi naman masama ang katawan mo, pero sa kalagayan ko ngayon, hindi na dapat banggitin. Tinilaan ni Meng Wuxiong ang dugo sa kanyang mga daliri at walang pakialam na sinabi. Ang mga kilay ni Qin Yu ay mahigpit na nakadikit, at ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ang isang kalahating hakbang na martial marquee ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Kung wala siyang kapangyarihan ng Divine Dragon, baka namatay na talaga siya dito ngayon. Kung kahit si Meng Wuxiong ay napakahirap pakitunguhan, kung gaano kalakas si Han Wei, ang young master ng pamilya Han. Naiintindihan ko na ang maraming mga diskarte sa paglilinang sa panahong ito.
Sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng Divine Dragon, baka magkaroon ako ng pagkakataon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Sigaw ni Meng Wuxiong mula sa malayo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang palad. Sa isang iglap, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Nagsimula ring umugong ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang malaking kamay na nakadiin mula sa lahat ng direksyon. Ang malaking presyon ay naging sanhi ng paglubog ng lupa sa bawat antas. At ang katawan ni Chinyu ay tila nabasag sa meat paste. Kabanata 454, Heaven Rank Cultivation Technique. Habang dumudugo ang malaking kamay, nagsimulang kumulo ang alikabok sa lupa. Ang malaking bahagi ng lupa ay tuluyang gumuho, naging isang malaking hukay. Patuloy ding lumulubog ang katawan ni Chinyu. Ang walang katapusang pressure ay naging sanhi ng paglangit-ngit ng katawan ni Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang malaking kamay, at isang bakas ng pagnanasa ang talagang lumitaw sa kanyang mga mata. Ito ay ang pagnanais para sa kapangyarihan. Ito ay ang pagnanais para sa tagumpay. Half-step martial marquee, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Kasunod nito, muling sumibol ang kanyang layunin sa labanan na si Rose, at ang Golden Light. Itinaas niya ang dalawang kamay para salubungin ito. Rumble. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Chinyu ay nagpabagal lamang sa pagdurog na puwersa ng malaking kamay ng kalahating segundo, at pagkatapos ay patuloy itong bumaba. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol. Dahil sa napakalaking lakas, umagos ang dugo mula sa 7 butas ni Chinyu, at maging ang kanyang mga pores ay napuno ng dugo. Ang lakas na ito ay masyadong malakas. Ang agwat sa pagitan ng kalahating hakbang na martial marquee at isang martial grandmaster ay parang paalang na kanal. Boom! Sa wakas, malakas na bumagsak ang higanteng palad. Ang buong lupa ay naging mga guho. Hindi mabilang na alikabok ang bomb-alot sa paningin ng lahat, kaya hindi nila ito makita. Malamig na ngumuso si Meng Wuxiong at sinabing, grabe. Mukhang makakapagsumbong na ako kay Mr. He. Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway ni Meng Wuxiong ang kanyang kamay at casual na sinabi, pumunta at tingnan kung nabasag siya sa meat paste. Yes, Mr. Meng. Ang Martial Grandmaster sa tabi niya ay nakatiis sa napakalaking pressure at naglakad patungo sa malaking hukay. Bang! Gayunpaman, sa kanyang paglalakad pasulong, isang gintong palad ang umabot at hinawakan ang kanyang leeg, itinaas siya sa hangin. Ang Martial Grandmaster ay agad na nagpakawala ng isang masakit na panaghoy. Bago pa siya magpumiglas, natakpan na siya ng palad ni Chinyu. Sa isang maikling sandali, ang Martial Grandmaster ay naging isang tumpok ng mga tuyong buto. Hindi siya namatay. Pinaikit ni Meng Wuxiong ang kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang magpakita ng bakas ng pagiging mapaglaro. Sa pagbagsak ng alikabok, sa wakas ay lumitaw ang figure ni Chinyu. Makikita ng isang tao na ang kanyang chi at dugo ay nag-aapoy, at ang kanyang hangarin na pumatay ay namumula. Isang kakaibang aura ang bomb-alot sa buong Mountain Village. Ang kanyang mga mata ay naging nagninangas na pula, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi lingid. Ito ay ang kapangyarihan ng Divine Dragon. Tila may nahulaan si Meng Wuxiong. Minsang sinabi ni Hiteng na ang epekto ng kapangyarihan ng Divine Dragon ay lampas sa imahinasyon, at maaari pa nitong payagan ang isa na lumaban sa mga kalaban ng mas mataas na antas. Dahil ito ang pinakadalisay na kapangyarihan sa mundo sa kasalukuyang panahon. Napakalaking kapangyarihan ng Divine Dragon. Hinimas ni Meng Wuxiong ang kanyang mga kamao, hindi nagpakita ng anumang takot. Gusto ko talagang makita kung ano ang pagkakaiba ng kapangyarihan ng Divine Dragon na napakataas ng tingin ni Mr. Dahan daw ang lumabas si Chinyu mula sa alikabok. Sa unang tingin, parang nagbago na siya sa ibang tao. Ang kakaiba niyang ugali ay nagmukha siyang immortal. Gayunpaman, ang mamamatay tao na aura sa buong katawan ay nagmukha siyang demonyo. Pagkatapos, iniunat ni Chinyu ang kanyang palad, at ang bundok ng 5 taluktok ay nakasabit sa itaas ng ulo ni Chinyu. Hehe, nagpapanggap na misteryoso.
Hindi man lang inilagay ni Meng Wanxiong si Qin Yu sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng isang martial grandmaster at isang half-step martial marquis ay napakahirap na mabawi. Halika, hayaan mong makita ko ang buong lakas ng isang kalahating hakbang na martial marquis, tahimik na sabi ni Qin Yu. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni Meng Wanxiong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nginisyan, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang makita ang buong lakas ng isang half-step martial marquis? Inilagay ni Qin Yu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at hindi na pinansin ang walang humpay na Saturday ni Meng Wanxiong. Napapikit pa siya ng bahagya at nilagay ang mga kamay sa likod niya na para bang wala siyang pakialam kahit kanino. Ha! Ha 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 ha! Hindi napigilan ni Meng Wanxiong ang mapatawa nang makita niya ito. Tinuro niya si Qin Yu at nginisyan, marunong ka talagang kumilos. Sa tingin mo ba maaari kang makipagkompetensya sa isang half-step martial marquis pagkatapos mong taglayin ang kapangyarihan ng Divine Dragon? Walang muwang. Masyado kang kalokohan, malamig na sabi ni Qin Yu. Si Meng Wanxiong ay lubos na nagalit. Tinapakan niya ang kanyang mga paa at mabilis na tumakbo patungo kay Qin Yu na may halong hiya. Parehong suntok na naman. Isang kamao na may lumalakas na lakas sa loob. Pitek. Gayunpaman, ang walang katulad na mabangis na kamao na ito ay madaling nahuli ni Qin Yu. Ha! Bahagyang nagbago ang mukha ni Meng Wanxiong. Ang kanyang malaking katawan ay biglang nanginig at nagpumiglas. Pagkatapos, si Meng Wanxiong ay umatras ng ilang hakbang at sinabing may singkit na mga mata, ang kapangyarihan ng banal na dragon, ay medyo kawili-wili. No wonder mataas ang tingin ni Mr. dito. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Meng Wanxiong at sinabing, kung hindi mo gagamitin ang lahat ng iyong lakas, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Gumisi si Meng Wanxiong at sinabing, nakita mo talaga ito? Well, hahayaan kitang maranasan ang tunay na kakayahan ng isang half-step marquis. Nang matapos siyang magsalita, nakita niyang itinaas ni Meng Wanxiong ang kanyang dalawang kamay. Sa isang iglap, tila may mga bakas ng mga pattern ng daw na tumutunog sa hangin. Ang pamamaraan na ito ay ginawa ng mga tao na hindi maibaba ang kanilang mga dila. Pagkatapos, si Meng Wanxiong ay casual na hamampas pasulong. Sa isang iglap, tila libu-libong tropa at kabayo ang sumugod. Isa lang itong casual na hampas ng palad, ngunit tila hinihila nito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay naging imposible para sa sinuman na makatakas. Malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang ganap na simula ng banal na kamao. Si Qin Yu, na nag-activate ng kapangyarihan ng Divine Dragon, ay nagkaroon ng qualitative change sa kanyang lakas. Ang suntok na ito ay agad na nabasag ang malaking kamay na ito. Gayunpaman, hindi nagulat si Meng Wanxiong. Bahagya siyang ngumuso at sinabing, pag-ana lang ito. Qin Yu, bantayan mong mabuti. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang manginig ang katawan ni Meng Wanxiong. Sa harap niya, isang malaking runic diagram ang lumabas. Ang runic diagram na ito ay kumikislap na may madilim na liwanag. Walang nang ahas na tumingin ng diretso sa hindi pangkaraniwang panloob na chi na ito. 1000 Revolution Seal. Kasunod ng malakas na sigaw ni Meng Wanxiong, ang runic diagram na ito ay mabilis na pinindot pababa. Sure! Ang hindi mabilang na runic lines ay naging imposible para sa sinuman na makaiwas. At ang kakilakilabot na kapangyarihan nito ay halos makawala sa kawalan. Solemn na ang ekspresyon ni Qin Yu. Hindi na siya naglakas loob na itago ang kanyang panloob na chi. Agad niyang inayos ang kanyang aura at bumulong sa mahinang boses, magagamit ko lang ang galaw na iyon. Ang hakbang na ito ay orihinal na nakalaan para kay Han Wei, ngunit sa sandaling ito, si Qin Yu ay walang ibang pagpipilian. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamay. Nagtipon sa kanyang mga kamay ang mga hibla ng kakaibang aura. Kasunod nito, ang mga lilang apoy ay bumalot sa kanyang mga kamay. Ang panloob na chi ni Dantian ni Qin Yu ay umiikot sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay talagang naubos, at lahat ito ay naitala sa kanyang mga palad. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na spiritual fire seal.
Tanging ang may espiritual na apoy lamang ang maaaring gumamit nito, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi magagapi, malamig na sabi ni Chinyu. Halika, hayaan mo akong harapin ang kapangyarihan ng isang half-step martial marquee. Kasunod ng galit na dagindong ni Chinyu, nabuo ang espiritual na fire seal sa kanyang harapan. Ito ay isang lilang larawan na tila ipinasa mula noong sinaunang panahon. Ang larawan na nabuo mula sa pinakamakapangyarihang purple na espiritual na apoy sa mundo ay nagninanga sa palad ni Chinyu. Humayo, espiritual na selyo ng apoy. Bahagyang hinayla ang palad ni Chinyu, ngunit ang kapangyarihang maaaring sirain ang mundo ay sumabog sa sandaling ito. Kabanata 455, lumabas si Teng sa pag-iisa. Ang espiritual na fire seal ay isang tunay na pamamaraan sa paglilinang ng ranggo ng langit, at ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Ang pagkakaiba sa pagitan ng langit, lupa, itim, at dilaw ay halos parang paalang na kanal na mahirap tumawid. Gayunpaman, para sa isang tulad ni Chinyu, ang pagkonsumo ng paggamit ng heaven rank cultivation technique ay napakahusay. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at hiniram ang kapangyarihan ng Divine Dragon, maaari lamang niyang gamitin ang isang espiritual na fire seal. Sa pagtingin sa espiritual na fire seal na paparating sa kanya, isang bihirang makitang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Meng Wuxiong. Ano ang bagay na ito? Gulat na bulalas ni Meng Wuxiong. Ang cultivation technique ba na ito ay talagang ginawa ni Chinyu, nakakapasok lang sa Martial Grandmaster Realm. Rumble. Ang espiritual na fire seal ay nagdala ng walang katapusang dami ng kapangyarihan habang durog ito kay Meng Wuxiong. Sa wakas, nagbanggaan ang dalawang diskarte sa sandaling ito. Ito ang marahas na dagindong ng langit at lupa, at niyanig nito ang halos kalahati ng Dongchuan. Tila sumabog ang mga spark sa kalangitan, at ito ay walang katulad na ningning. Ano ang bagay na iyon? May nagpapaputok. Napakalaki ng furry works mo. Ito ay dapat na isang sulot egg. Hindi mabilang na ordinaryong tao ang nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Ang mga alon ng nagliliyab na apoy ay lumundag. Ang maliit na bundok sa di kalayuan ay nagsimulang gumuho, at ang mga puno ay naging kawalan sa isang iglap. Pati ang Water Rhyme Tower ay naapektuhan. Si Hiteng, na naka-cross-legged sa Water Rhyme Tower, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ano? Anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi kaya isang half-step martial marquee ang darating. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Hiteng. Hindi ito maaaring isang pamamaraan na ginamit ni Chinyu, tama ba? Pulong ni Hiteng sa mahinang boses. Pagkatapos, hindi na siya naglakas loob na mag-isip at nagmamadaling nagsimulang sumingit. Isang hakbang na lang ang layo niya sa half-step martial marquee realm. Hanggat tumuntong siya sa half-step martial marquee realm, walang dapat ikatakot. Uwi. Ang mga martial grandmaster sa tabi ni Meng Wuxiong ay hindi na nakayanan at samuka ng dugo sa lugar at namatay. Ang ekspresyon ni Meng Wuxiong ay lubhang nagbago, at isang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumitaw sa kanyang puso. Ito. Ano sa Earth ang bagay na ito? Naramdaman ni Meng Wuxiong ang bakas ng pressure. Ang spell na ginawa niya ay talagang nilamon sa sandaling ito. Isang walang katapusang rolling power ang bumagsak kay Meng Wuxiong. Isang heatwave na parang pagsabog ng bomba ang tumama sa kanyang mukha. Naramdaman ni Meng Wuxiong na para bang iiho ang kanyang mukha. Hindi maganda, sabi ni Meng Wuxiong sa sarili. Gusto niyang tumakas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang tila malaking espiritual na fire seal sa kalangitan ay dumating sa harap ni Meng Wuxiong sa isang kisap mata. Pagkatapos, ang espiritual na selyo ng apoy ay naging mas maliit at mas maliit. Muntik na itong maging lotus at damapo sa katawan ni Meng Wuxiong. Boom! Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang espiritual na fire seal ay direktang sumabog. Ang buong lupa ay direktang sumabog. Isang radius ng 12 dosenang metro ang naging dagat ng apoy. Napaatras si Chinyu ng 2 hakbang, malamig na nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Nagsimula ring maglaho ang kanyang panloob na chi, na naging medyo mahina. Kung hindi nagawang patayin ng spiritual fire seal si Meng Wuxiong, natatakot akong mamatay ako dito.
Tumitig si Chinyu sa dagat ng apoy at malamig na sinabi. Ang dagat ng apoy ay nasunog sa loob ng isang buong kalahating oras, at sa wakas ay nagsimulang maglaho ng paunti-unti. Si Chinyu ay same time na tumingin sa dagat ng apoy at hakbang-hakbang na tinungo ito. Nakita niya si Meng Wuxiong na nakahiga, halos madurog ang katawan. Ang di mabilang na mga buto ay direktang ginawang pulbos, at ang mga piraso ng sirang buto ay nalantad. Ikaw. Nahihirapang itinaas ni Meng Wuxiong ang kanyang kamay at itinuro si Chinyu. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Meng Wuxiong, maituturing na gumaan ang loob ni Chinyu. Tumingin siya kay Meng Wuxiong at malamig na sinabi, half-step martial marquis, nabubuhay ka talaga sa iyong reputasyon. Ibinuka ni Meng Wuxiong ang kanyang bibig at halos maubos ang lahat ng kanyang lakas. Gumisi siya at sinabing, siya. Mr. Papatayin ka niya. Talaga. Gumisi si Chinyu. Kahit hindi siya dumating, hahanapin ko siya. Hindi na kailangan. Si Meng Wuxiong ay mukhang miserable. Malapit siya. Kapag lumabas siya sa pag-iisa, tiyak na mamamatay ka. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nasa malapit si Hiteng. Maingat siyang tumingin sa paligid at mabilis na inilabas ang kanyang espiritual na sentido, sinusubukang hanapin ang figure ni Hiteng. Sa kasamaang palad, hindi mahanap ni Chinyu ang posisyon ni Hiteng. Ikaw, hintayin mo ang iyong kamatayan. Mr. He is about to step into the half-step martial marquis realm, ha. Gumisi si Meng Wuxiong. Half-step martial marquis realm. Muling nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Sa loob lang ng ilang araw, malapit na talaga siyang tumuntong sa half-step martial marquis realm. Anong uri ng pamamaraan ito? Paanong ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis? Sabihin mo sa akin, anong sekreto ang tinatago mo sa iyong katawan? Hinawakan ni Chinyu ang dibdib ni Meng Wuxiong at galit na nagtanong. Gumisi si Meng Wuxiong, hindi ko sasabihin sa iyo. Chinyu, hihintayin kita sa ibaba. Pagkatapos sabihin iyon, nanlaki ang mga mata ni Meng Wuxiong, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nawala. Naging solemn na ang mukha ni Chinyu. Walang alinlangan na siya Teng at Meng Wuxiong ay maaaring gumamit ng ilang lihim na pamamaraan o kayamanan upang mabilis na magtanim. Gayunpaman, ito ba ay isang lihim na pamamaraan o isang kayamanan? Kung ito ay isang kayamanan, kung gayon nasaan ito? Boom! Habang si Chinyu ay malalim ang iniisip, isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas mula sa panloob na Chi Pagoda sa di kalayuan. Ang aura na ito ay napakalakas, mas malakas pa kaysa kay Meng Wuxiong. Isang tunay na half-step martial marquis. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya sa direksyon ng panloob na Chi Pagoda at sinabi sa mahinang boses, pwede ba, na siya Teng ay nagtatago doon. Hindi naglakas loob si Chinyu na mag-isip ng husto. Sa estado niya ngayon, wala siyang paraan para lumaban kay Teng. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay iwasan ang matalas na gilid. Kaya, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Tinadyakan niya ang paa at mabilis na umalis. Uwi. Sa loob ng Water Melody Pagoda. Ang mga agos ng malakas na panloob na chi ay pumaligid sa katawan ni Hiteng. Nagpakita siya ng baliw na ekspresyon at tumawa ng kakaiba, ito ba ang kalahating hakbang na martial marquis? Ito ba ang kalahating hakbang na martial marquis? Sa mundong ito, mayroon bang hindi ko, siya Teng, gawin? Naramdaman ang malakas na kapangyarihan ng half-step martial marquis, labis na nasa sabik si Hiteng. Panahon na para patayin ang Chinyu na iyon. Nanliit ang mga mata ni Hiteng, at sa pagtapak ng kanyang mga paa, mabilis na nawala ang kanyang anyo. Sa isang sandali, napunta siya sa mga guho ng manor ng pamilya Meng. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi napigilan ni Hiteng na sabihin sa malamig na boses, gamitin ang magic treasure ng proteksyon ng bundok para lumaban sa ganoong sukat. Chinyu, patay ka na. Kung mas malakas si Chinyu, mas lalo siyang nagalit. Dahil, iyon ang kapangyarihang pagmamay-ari ni Teng. Ang kapangyarihan ng Divine Dragon na pag-aari ni Hiteng. Ngunit sa kritikal na sandali, ito ay inagaw ni Chinyu. Paanong hindi siya magagalit? Kung ako ang nakakuha ng kapangyarihan ng Divine Dragon, sino sa mundo ang makakapigil sa akin?
Ang mga mata ni Hiteng ay nagpakita ng matinding liwanag, at ang kanyang katawan ay halos manginig. Sa sandaling ito, natuklasan niya ang bangkay ni Meng Wuxiong na nakahandusay sa lupa. Bahagyang kumunat ang noo ni Hiteng. Sa isang iglap, lumapag siya sa tabi ni Meng Wuxiong. Talagang patay na siya. Sa pagtingin kay Meng Wuxiong, na walang panloob na chi, ang galit ni Hiteng ay tumaas ng ilang antas. Huwag kang mag-alala. Maghihiganti ako para sa iyo. Pagkaraan ng mahabang panahon, walang pakialam niyang sabi. Gagamitin ko rin ang pagkakataong ito para sabihin sa mundo na ako, Hiteng, ay nakapasok na sa kalahating hakbang na Marquee Realm. Gumisi si Hiteng. Sa sumunod na segundo, umalis siya sa manor ng pamilya Meng. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Ang dating maluwalhating asyenda ng pamilyang Meng ay naging lubhang desyerto. Isang oras pagkatapos niyang umalis, isang figure ang lumabas mula sa kadiliman. Ang taong ito ay walang iba kundi si Qin Yu. Iyan ba ang kapangyarihan ng isang half-step martial marquis? Huminga ng malalim si Qin Yu, at isang matinding pagnanasa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos, itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang Water Melody Pagoda sa di kalayuan at sinabi sa mahinang boses, na siya Teng, umasa sa pagoda na iyon upang linangin, tama. Sa puntong ito, mas lumawak ang ngiti sa mukha ni Qin Yu. Ngayon, ang pagoda na ito ay pag-aari ko. Kabanata 456, ang mga lihim ng Water Rhyme Tower. Nakatitig si Qin Yu sa Water Rhyme Tower sa di kalayuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Inilabas niya ang kanyang divine sense at maingat na naglakad patungo sa Water Rhyme Tower. Ang Water Rhyme Tower ay matatagpuan sa isang malayong bundok. Ang tore na ito ay mukhang likas na ginawa, ngunit mayroon din itong ilang bakas ng pagiging gawa ng tao. Ang buong tore ay hindi masyadong mataas, ngunit matatanaw nito ang higit sa kalahati ng Dongchuan. At ang matayog na Water Rhyme Pagoda na ito ay pribadong pag-aari ni Meng Wuxiong. Matapos gumugol ng halos kalahating oras, sa wakas ay naglakad si Qin Yu sa ilalim ng Water Rhyme Pagoda. Nakatayo sa harap ng pagoda na ito, mukhang napakaliit ni Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Water Rhyme Pagoda at sinabing nakakunot ang noo, wala akong maramdamang bakas ng chi, espiritual na enerhiya. Kakaiba, dahil wala siyang maramdamang chi, espiritual na enerhiya, kung gayon paano ginamit ni Meng Wuxiong at nilateng ang pagoda na ito para magtanim. Pwede bang, wala itong kinalaman sa pagoda na ito? Kumunat ang noo ni Qin Yu. O kaya naman ang Water Rhyme Pagoda na ito ay isang tirahan lamang para kanilang linangin. Whatever, nandito na ako. Umakyat muna tayo at tingnan muna, naisip ni Qin Yu sa sarili. Pagkatapos, lumakad siya sa Water Rhyme Pagoda. Isang sinaunang gate ang hamarang sa dinadaanan ni Qin Yu. Ang tarangkahan ay hindi bababa sa 5 metro ang taas at mukhang napakabigat. Iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay at bubuksan na sana ang gate. Gayunpaman, nang dumampi ang kanyang kamay sa tarangkahan, isang malaking puwersa ang biglang tumaas. Si Qin Yu, na nahuli, ay agad na pinalipad ng puwersang ito. 12-dosenang hakbang paatras ang katawan niya bago niya mapatatag ang katawan. Bumangon si Qin Yu mula sa lupa. Tinapot niya ang lupa sa kanyang katawan at sumimangot, nagtatakda talaga sila ng bawal. Hindi kaya. Tanging si Meng Wuxiong at sila ni Teng ang makapasok sa tore na ito. Muling lumakad si Qin Yu sa pintuan, pinalaganap ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at sinubukang itulak ang pinto. Muling sumabog ang impact at hamarang sa daanan ni Qin Yu. Mukhang totoo, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Dahil hindi niya mabuksan ang pinto, napipilitin lang siyang pumasok. Ngunit ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ni Qin Yu ay kasalukuyang naubos at hindi niya mailabas ang kahit 1/10 ng kanyang buong lakas. Kaya naman, maaari lamang siyang umupo ng naka-cross-legged sa ilalim ng Water Cloud Pagoda at dahan-daang mabawi ang kanyang lakas. Uwit tuldok-tuldok. Sa kabilang panig, iniwan niya si Dongchuan at bumalik sa angkan ng He sa gitnang kapatagan sa parehong araw. Nakatayo sa airport ng Hiklan, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Teng.
Sa buong gitnang kapatagan, ako lang ang kalahating hakbang sa ranggo ng isang martial marquis. Hindi kalabisan na sabihin na ako ang numero unong tao sa Central Plains. Payak na sabi ni Hiteng. Ang namamaos na boses na iyon ay biglang tumunog sa kanyang isipan, kahit sa buong bansa ng apoy, wala pang kalahating hakbang sa ranggo ng isang martial marquis. Nang marinig ang mga salitang iyon, mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Teng. Mula ngayon, ako na ang hari ng Central Plains. Sabi ni Hiteng na may malamig na tawa. Pagka-uwi, si Teng ay hindi nagmamadaling pumunta sa Chuzhou. Sa halip, nagpadala siya ng isang tao para maglabas ng hamon sa Martial Arts Forum. Ang target ng hamon na ito ay walang iba kundi si Qin Yu. Sa 3 araw, pupunta ako sa Chuzhou. I hope you are ready, malamig na sabi ni Teng sa Martial Arts Forum. Nang makita ang balitang ito, agad na pumutok ang Martial Arts Forum. Siya Teng, ang numero 1 sa potensyal na ranggo. Ang numero 1 at numero 2 ba ay maglalaban sa wakas? Ano ang nangyari kay Qin Yu kamakailan? Una, naglabas si Hong Yaiman ng utos ng pagpatay, at pagkatapos ay naglabas siya ng hamon sa kanya mula sa Central Plains. Baka nagdulot ito ng galit ng publiko. Hindi mabilang na mga tao ang nag-uusap tungkol sa bagay na ito, at ang ilang mga tao ay nagsimulang suriin ang lakas ng dalawa. Si Hiteng ay palaging numero 1 sa potensyal na leaderboard. Dapat niyang sugpuin ng ulo si Qin Yu. Tama na yan. Maliban sa mga henyo ng mga aristokratikong pamilyang iyon, siya ay dapat ituring na numero 1 tao. Bilang pangalawang tao sa potensyal na listahan, si Qin Yu ay hindi dapat masyadong malayo, di ba? Sa isang sandali, walang nang-ahas na gumawa ng padalos-dalos na conclusion. Sa kanilang mga mata, dapat magkaparehas sina Hiteng at Qin Yu. Ngunit sa sandaling ito, isang misteryosong tao ang naglabas ng isang mahalagang balita. Nakatungtong na si Hiteng sa half-step martial marquis realm at tinalo si Ao Shuo, na kilala bilang numero 1 tao sa Central Plains. Kasunod nito, isang video ang naipost sa Martial Arts Forum. Sa video, sinubukan ni Ao Shuo ang kanyang makakaya at ginamit ang lahat ng kanyang spell. Nasa isang sorry state siya. Sa kabilang banda, itinuring niya si Ao Shuo bilang wala. Sa isang galaw lang, nabali ang tadyang ni Ao Shuo at nahulog siya sa lupa. Kitang-kita sa isang sulyap ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Nang may post ang video na ito, hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Si Hiteng ay talagang tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquis realm. Iyan ay isang tunay na top-notch na tao. Tulad ng inaasahan sa numero 1 tao sa potensyal na listahan. Ang kanyang potensyal ay lampas sa imahinasyon. Si Ao Shuo ay kilala bilang numero 1 tao sa Central Plains sa loob ng maraming taon. Siya ay namumuno sa loob ng maraming taon at hindi kailanman natalo. Ngayon, talagang dumanas siya ng napakahirap na pagkatalo. Hindi nakaganti si Ao Shuo sa harap ni Hiteng. Mukhang nakapasok na talaga siya sa half-step martial marquis realm. Kasunod nito, sa wakas ay na-update ang Martial Arts Forum na Power Ranking of the Younger Generation. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Teng sa ranking na ito at nasa ika-10. Sa pagkakataong iyon, sa mga nakababatang henerasyon ng bansang sunog, mayroong hindi bababa sa 9 na tao na nakapasok sa kalahating hakbang sa ranggo ng isang martial marquis. Ito ay halos katumbas ng opisyal na kumpirmasyon na si Hiteng ay talagang tumuntong sa kalahating hakbang patungo sa ranggo ng isang martial marquis. Ngayong kalahating hakbang na siya sa ranggo ng isang martial marquis, ang agwat sa pagitan niya at ni Qin Yu ay lumaki. Kung ganoon ang kaso, natatakot ako na si Qin Yu ay walang pagkakataong manalo. Kahit na si Qin Yu ay isang henyo, walang makakalampas sa gap sa pagitan ng isang martial grandmaster at isang half-step martial marquis. Kahit ikaw Qing ay hindi mo magagawa. Ngayon lang, halos magkapareho ang tsansa ni Qin Yu at siya Teng na manalo, ngunit sa isang kisap mata, one-sided ang evaluation. Sa makatuwid, inisip ng lahat na si Qin Yu ay tiyak na matatalo. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yu ay isa lamang martial grandmaster. Imposibleng matalo niya ang isang half-step martial marquis. Nang makita ang balita sa Martial Arts Forum, hindi napigilan ni Hiteng ang malamig na pagtawa. Panahon na.
Itinabi ni Hiteng ang kanyang telepono. Bukas tayo aalis at tatango sa Chuzhou. Anak, ikaw, bakit mo pinatay si Ao Shuo? Sa sandaling ito, pumasok siya mula sa labas ng pinto. Tinulyapan siya ni Hiteng at walang pakialam na sinabi, hindi ba siya ang numero 1 tao sa Central Plains? Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya mapapalitan ko siya. Rongsho ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi ng may kalungkutan at galit, palagi kang tinuturing ni Ao Shuo bilang kanyang pamangkin. Kahit na gusto mong itatag ang iyong kapangyarihan, hindi na kailangang patayin siya. Nang marinig ito, agad na nanlamig ang mukha ni Teng. Nang maramdaman ang nakamamatay na aura mula kay Hiteng, hindi niya napigil ang mapa-atres ng 2 hakbang. Tumingin si Hiteng sa kanyang Rongsho ng ganito. Ilang sandali pa, malamig niyang sinabi, ako ang naging numero 1 tao sa gitnang kapatagan, hindi ka ba masaya? Dahil sa akin, naging numero 1 pamilya ang pamilyang He sa gitnang kapatagan. Hindi ka ba masaya? Ibinuka ni Rongsho ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Tama yan. Noong pinilit niya ang kanyang Rongsho na manalo ng kaluwalhatian para sa pamilyang He, paano niya naisip ito? Uwi. Sa sandaling ito, nakaupo pa rin si Qin Yu sa ilalim ng Water Melody Pagoda, unti-unting binabawi ang kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos ng isang buong araw at gabi, ang lakas ni Qin Yu ay nakabawi lamang ng 50%. Masyadong malaki ang pagkonsumo nitong Spirit Fire Seal. Pagkatapos lamang gamitin ito ng isang beses, ang buong katawan ko ay halos lumubog na sa tuyong estado. Bahagyang napasimangot si Qin Yu. Maliban kung ito ay isang kritikal na sandali, talagang hindi niya magagamit muli itong Spirit Fire Seal. Gayunpaman, 50% ng aking lakas ay dapat sapat na upang masira ang pintong ito. Tumayo si Qin Yu mula sa lupa. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay lumiwanag sa sandaling ito. Ang kanyang 2 kamao ay mas parang gawa sa ginto, na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Kung gayon, hayaan mong tingnan ko kung anong mga lihim ang nakatago sa loob ng Water Rhyme Tower na ito, malamig na sabi ni Qin Yu. Kabanata 457, Sinalakay ni Teng. Pinalibutan ng golden light ang kamao ni Qin Yu. Ang isang nakakatakot na panloob na chi ay tila sumalungat sa ipinagbabawal na kapangyarihan sa pinto. Pagkatapos, umungal si Qin Yu, at ang kanyang gintong kamao ay bumagsak patungo sa pinto. Boom! Isang malakas na tunog ang sumabog. Dahil sa napakalaking puwersa ay bahagyang yumanig ang pinto. At sa labas ng pinto, mabilis na nabuo ang isang harang. Sa pagtingin sa harang na ito, sinabi ni Qin Yu sa mahinang boses, ang harang na ito ay tila katulad ng sa katawan ni Meng Wuxiong noon. Pagkatapos, muling kinuyam ni Qin Yu ang kanyang kamao at marahas itong binasag. Muling lumitaw ang harang at hinarang ang kamao ni Qin Yu. Malamig na bumantong hininga si Qin Yu at agad na tinawag ang 5 bundok ng karangalan at ibinitin ito sa itaas ng kanyang ulo. Sa suporta ng isang magic artifact, ang lakas ni Qin Yu ay nakakagulat na pumasok sa ibang antas. Ang nakakatakot na ningning ng kamao ay nagdulot ng mga pagsabog ng mga paputok na tunog sa sandaling ito. Hayaan mo akong makita kung gaano katibay itong pinto mo. Malamig na bumantong hininga si Qin Yu at pagkatapos ay walang awa na binasag ang kanyang kamao. Boom! Ang pinto ay nagsimulang yumanig sa sandaling ito. Lumitaw ang mga bitek sa harang na nananatili sa labas. Walang sinabi si Qin Yu, ngunit kinuyam ang kanyang kamao at tumayo. Isang suntok, 2 suntok, 3 suntok. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa lambak. Ang mga ibon at mga hayop ay tila nagulat, at sila ay nagpakawala ng isang makalangit na panaghoy. Sa wakas, nang ihagis ni Qin Yu ang kanyang ika-5 suntok, ang antas ng harang na ito ay nabasag ng malakas na putok. Tuluyan nang nawala ng proteksyon ang pinto. Mukhang ang ipinagbabawal na kapangyarihan na ito ay walang iba kundi ito, sabi ni Qin Yu na may malamig na nguso. Inabot niya ang kamay niya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa sandaling binuksan ang pinto, ang mga bakas ng chi, espiritual na enerhiya ay dumaloy. Ang chi, espiritual na enerhiya na ito ay iba sa mga halamang gamot. Parang mas dalisay. Parang
Ang lahat ng chi, espiritual na enerhiya ay nalock ng Water Melody Pagoda na ito. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Chinyu, na sinundan ng ligaw na saya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng chi, espiritual na enerhiya bago. Kulat na bulalas ni Chinyu. Ang chi, espiritual na enerhiya lamang na ito ay sapat na upang lubos na mapataas ang lakas ni Chinyu. Gayunpaman, alam ni Chinyu na ang chi, espiritual na enerhiya ay malamang na hindi lamang ang sekreto sa Water Melody Pagoda na ito. Iyon ay dahil umaasa lamang sa chi, espiritual na enerhiya, ang mga taong tulad ni Meng Wuxiong ay tiyak na hindi makakarating sa rurok ng Martial Grandmaster Realm. Mayroon bang lihim na kayamanan tulad ng Enlightenment Tea dito? Inilibot ni Chinyu ang kanyang paligid at inisip ang sarili. Mayroong kabuuang 5 antas sa Water Melody Pagoda, at ang bawat antas ay napakalawak. Sa pag-akyat ni Chinyu, ang chi, espiritual na enerhiya ay naging mas siksik. Nang marating ni Chinyu ang ika-5 antas, halos masuffocate siya ng siksik na chi, espiritual na enerhiya. Tiyak na may mali sa pagoda na ito. Kulat na sabi ni Chinyu. Ang spiritual chi sa tower ay halatang napakasiksik, ngunit walang kahit isang bakas ng chi, espiritual na enerhiya sa paligid ng tore. Ang tanging paliwanag ay ang tore ay gumamit ng isang spirit locking array upang matiyak na ang chi, espiritual na enerhiya ay hindi tumagas. Kung saan nanggaling ang chi, espiritual na enerhiya, hindi alam ni Chinyu. Naglalakad sa ika-5 antas ng Water Rhyme Tower, walang nakitang baby si Chinyu. Tulad ng labis na pagkabalisa ni Chinyu, bigla niyang napagtanto na ang kanyang kaharian ay tila unti-unting lumalago nang hindi niya namamalayan. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Maaaring na ang pagoda na ito ay may katulad na epekto sa Enlightenment Tea. Maaari nitong payagan ang isang tao na madagdagan ang kanilang kaharian sa maikling panahon. Kung ganoon talaga, hindi ba magiging maayos ang landas ng paglilinang sa hinaharap? Mayroon talagang isang kayamanan sa mundong ito. Si Chinyu ay abnormal na nasa sabik. Nagmamadali siyang umupo ng naka-cross-legged at sinubukang i-absorb ang nakapalibot na chi, spiritual energy. Ang walang katapusang dami ng chi, espiritual na enerhiya ay sumugod patungo sa katawan ni Chinyu. Bilang karagdagan sa pamamaraan ng mental cultivation na nakuha ni Chinyu mula sa hagdanan patungong heaven, matagumpay na nakapasok si Chinyu sa ika-3 antas ng light opening stage sa loob lamang ng isang araw. Isa rin siyang 3rd grade martial grandmaster. Nakakataba ng panga ang ganoong bilis. Ito ay isang malawakang tiyan na nakakaunawa sa daan. Kulat na bulalas ni Chinyu. Kahit na ang epekto ay hindi kasing simple at crudo gaya ng tiyaang nakakaunawa sa landas, maaari itong magamit ng maraming tao. Kung hiniram niya ang Water Rhyme Tower na ito, hindi ba madaling magtatag ng sekta? Sinubukan ni Chinyu na alamin ang sikreto ng Water Rhyme Tower na ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang sikreto kahit na hinanap niya ang buong Water Rhyme Tower. Mukhang imposibleng alisin ang tore na ito, naisip ni Dr. Chin sa sarili. Gayunpaman, ang kasakiman ay namumuo sa puso ni Chinyu. Dahil hindi ko ito maalis, gagawin ko ang aking makakaya na gawin itong sarili ko. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. Pagkatapos, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Naka-cross-leg siya sa lupa at sinubukang magtanim ng hiwalay. Kung tutuusin, nandoon pa rin si Teng na maaaring kumakatok sa kanyang pinto anumang oras. Isang bakas ng panloob na chi, na sinamahan ng paraan ng paglilinang ng kaisipan ni Chinyu, na dahan-daang nilinang sa Water Melody Pagoda na ito. Sa oras na ito, mayroon ng undercurrent sa Chuzhou. Ang hamon ni Hiteng ay halos kumalat sa buong mundo ng martial arts. Bilang sentro ng bagyo, natural na nakatanggap ng atensyon ang Chuzhou. Medyo masaya ang mga opisyal ng Chuzhou. Dahil kay Hiteng, tumaas ang bilang ng mga turista sa Chuzhou. Sa loob lamang ng ilang araw, hindi mabilang na mga tao ang pumunta sa kabisera ng lalawigan ng Chuzhou upang saksihan ang maalamat na labanang ito. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay dumating sa Chuzhou ang tunay na katawan ni Hiteng.
Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagdating. Dumating na si Hiteng sa Chuzhou. Kung hindi ako nagkakamali, dapat siyang dumiretso kay Chinyu. Mukhang hindi nakatunog si Chinyu, maaari ba siyang tumakas ng maaga? Habang nag-uusap ang lahat, dumating kaagad si Hiteng sa mansyon ni Chinyu pagkarating sa Chuzhou. Sa kasamaang palad, wala roon si Chinyu. Hindi nagmamadali si Hiteng. Agad siyang nagpadala ng mensahe. Chinyu, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka magpapakita, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko. Matapos may padala ang mensaheng ito, wala pa ring balita mula sa panig ni Chinyu. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, dumating na ang 2nd araw. Gayunpaman, si Chinyu ay tila nawala sa mundo at wala nang makita. Hindi mapigilan ni Hiteng na sumimangot at sinabi sa mahinang boses, kung hindi lilito ang Chinyu na ito, huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong manatili sa Chuzhou sa buong buhay ko. Maaari mong subukang salakayin ang mga tao sa paligid ni Chinyu, ipakalat na hanggat hindi siya lilito sa napagkasunduang oras, maaari mong salakayin ang mga tao sa paligid niya. Kung hindi siya nagpakita ng 1 araw, pagkatapos ay pumatay ng 1 tao. Ang namamaos na boses na iyon ay umalangaw-ngaw sa isip ni Hiteng. Hiteng coldly snorted, sa tingin mo ba hindi ko naisip? Ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas. Pagod na ba ako sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagsigaw sa publiko na pumatay ng mga tao? Kaiba sa mga ordinaryong martial artist, ang ambisyon ni Hiteng ay napakahusay. Hindi lang niya gustong maging numero 1 pamilya sa gitnang kapatagan, gusto rin niyang gawing numero 1 pamilya ang pamilya niya sa Central Plains. Pareho pa nga siya ng katayuan sa mga aristokratikong pamilya sa Jingdo. Sa makatuwid, tiyak na hindi siya kikilos na parang desperado. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Teng. Nang kunin niya ang telepono, narinig niya ang isang napakadangal na boses mula sa kabilang dulo. Ikaw siya, Teng. Malamig na sabi ng kabilang partido. Bahagyang kumunot ang noo ni Hiteng at walang pakialam na sinabi, sino ka? Jingduhan Family, Hanmeng. Malamig na sabi ng kabilang partido. Kabanata 458. Nataranta ang mga tao. Nang marinig ang pangalan ng pamilyang Han, medyo nagulat pa si Teng. Magalang niyang sinabi, Mr. Han, bakit mo ako hinahanap? Sa kabilang dulo, malamig na nagtanong si Hanmeng, nabalitaan ko na naglabas ka ng hamon kay Chinyu. Bumantong hininga si Hiteng at sinabing, oo, sayang hindi pa nagpapakita si Chinyu. Natahimik sandali si Hanmeng bago siya malamig na sinabi, kung gayon, ano ang plano mong gawin? Nagmamadaling sinabi niya, gusto ko siyang takutin, ngunit hindi magandang maging masyadong high profile, kaya maghintay na lang ako. Malamig na sinabi ni Hanmeng, gawin mo ang gusto mong gawin. Para sa iba, ang pamilyang Han ang hahawak nito para sa iyo. Nang marinig ito, si Teng ay agad na natuwa. Nagmamadali niyang tanong, Mr. Han, totoo ba ang sinabi mo? Oo, sagot ni Hanmeng. Ngunit inaasahan kong makita si Chinyu na malubhang nasugatan o napilayan. Si Hiteng ay isang matalinong tao. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Hanmeng. Mr. Han, siguraduhin mo lang. Tiyak na bibigyan kita ng isang kasiya siyang resulta, walang pakialam niyang sabi. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglakad si Hanwei mula sa gilid. Tay, bakit mo siya hinayaang lampoin si Chinyu? Sa tingin mo ba hindi ako katugma ni Chinyu? Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Hanwei. Sinulyapan ni Hanmeng si Hanwei at sinabi sa malalim na boses, upang maiwasan ang mga aksidente, mas mabuting pilayin muna siya. Kung natalo ka, walang aksidente, walang ifs. Galit na sabi ni Hanwei. Sino siya sa tingin ni Chinyu? Langgam lang siya sa ilalim ng paa ko. Kaya ko siyang tadyakan hanggang mamatay gamit ang isang paa. Nang makita ito, sinabi ni Hanmeng sa malalim na boses, naniniwala ako sa iyong kakayahan, ngunit hindi lamang kailangan nating manalo, kailangan din nating manalo ng madali. Naiintindihan mo ba? Bukod dito, huwag maliitin ang Chinyu na iyon. Nipatikip ng ngipin si Hanwei at walang sinabi sa huli. Uwi,
Matapos matanggap ang tawag mula sa pamilyang Han, bahagyang naningkit ang mga mata ni Hiteng. Dahil sinusuportahan ako ng pamilya Han, kaya wala akong dapat ikatakot, sabi niya na may malamig na ngiti. Pagkatapos, agad siyang nagpadala ng isang tao upang maikalat ang salita. Makalipas ang 3 araw, kung hindi lilito si Chinyu, si Mr. He will make move on the people around Chinyu. Kung hindi siya nagpakita ng isang araw, papatayin niya ang isang tao hanggang sa siya ay lumitaw. Nang sabihin ang mga salitang ito, agad itong nagulat sa buong Chuzhou. At ang mga taong may kaugnayan kay Chinyu ay nanginginig. Mukhang malaki ang tiwala niya Teng na magagamit niya ang ganoong paraan para pilitin si Chinyu na magpakita. Isa siyang half-step martial marquee kung tutuusin. Hindi mahirap alisin si Chinyu. Hintayin mo na lang. Tingnan natin kung magpapakita si Chinyu sa mga taong nakapaligid sa kanya o patuloy na magiging duwag. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Isang araw na lang ang natitira bago ang araw na may kaugnayan kay Teng. Gayunpaman, wala pa ring gumagalaw mula kay Chinyu. Walang mahanap na bakas sa kanya. For a time, ang buong Chuzhou ay nataranta. Ang ilang mga tao na kamag-anak ni Chinyu ay tumakas sa gabi, natatakot na sila ay mahihirapan. Nakarating na si Hiteng sa pintuan ng kanyang bahay, ngunit itong si Chinyu ay hindi kumibo. How ridiculous! Ginamit na niya ang kaibigan niya bilang pananakot pero hindi pa rin siya nagpapakita. Mukhang duwag siya. Hehe, natatakot ako na pagsisihan ito ng mga kamag-anak ni Chinyu. Sa oras na ito, hindi pa rin umaalis sa Chuzhou sina Tao Zi at Yao Qing. Bagamat alam na alam nilang ang unang taong hinanap niya ay malamang na sila, hindi pa rin sila pumapayag na umalis ang dalawa. Paano kung hindi talaga nagpakita si Elder Qin? Tanong ni Peach sa mahinang boses. Ikinaway ni Yao Qing ang kanyang kamay at sinabing, imposible. Hindi siya ang uri ng tao na tumakas sa huling sandali. Huwag kang mag-alala, dapat siyang kumain at uminom. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, misteryosong sinabi ni Yao Qing, nagnakaw lang ako ng kambing. Ngayong gabi, iiho natin ang buong kambing at kakainin natin ito. Hindi napigilan ni Peach ang buntong hininga at walang magawang sinabi, ang laki talaga ng tiwala mo. Inilibot ni Yao Qing ang kanyang mga mata at sinabing, sinabi ko na hindi mo kailangang mag-alala. Tiyak na babalik si Mr. Qin. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nakalubog sa paglilinang ng Water Rhyme Tower. Dahil sa ganitong uri ng nakakaengganyong paglilinang, halos hindi maramdaman ni Chinyu ang paglipas ng panahon. At tahimik ding lumalakas ang kanyang lakas. Walang alam si Chinyu tungkol sa labas ng mundo. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang lakas ni Chinyu ay humakbang din mula sa 3 antas ng yugto ng Enlightenment hanggang sa 5 antas ng yugto ng Enlightenment. Ayon sa bilis na ito, hindi hihigit sa 1 linggo, makakatuntong ako sa half-step martial marquee realm, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa parehong antas, si Chinyu ay hindi natatakot sa sinuman, kahit na siya Teng o Han Wei. Pagkatapos, ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsipsip ng qi, espiritual na enerhiya mula sa Shuiyun Pagoda. Si Chuzhou ay nasa gitna na ng bagyo. Tanghali na noon, at mataas na ang araw sa langit. Dapat ay isang masayang hapon, ngunit isang balita ang nagpabalisa sa lahat. Tapos na ang oras, ngunit hindi pa rin lumilitaw si Chinyu. Tutuperin ko ang pangako ko. Ang mga salita ni Hiteng ay kumalat sa buong kalye. Si Yao Qing, na natutulog pa, ay itinulak ni Peach pataas. Tapos na ang oras. Hindi pa rin bumabalik si Elder Qin, sabi ni Peach na nakakunot ang noo. Pinunasan ni Yao Qing ang kanyang inaantok na mga mata at buwang-ulong, malapit nang matapos ang oras. Hindi dapat. Wala sa mood si Peach na makinig sa kalokohan niya. Bamulong siya, bakit hindi muna tayo umalis sa Chuzhou at humiga hanggang sa bumalik si Kuya Qin? Tumalikod si Yao Qing at bamulong, hindi ako aalis. Hindi ako naniniwala na may magagawa siya sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, nakatulog muli si Yao Qing. Hindi na makapaghintay si Tao Zi. Siyempre, ayaw niyang iwan si Chuzhou.
pero kung magpapatuloy siya, baka mawalan siya ng buhay. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagngangalit si Tao Zi at sinabing, kalimutan mo na ito. Isa-isang hakbang natin ito. Kaya naman, ang mga pitch ay nakahiga sa tabi ni Yao Qing at nakatulog din. Sa entrance ng hotel, tahimik na nakatayo si Teng. Kanino ako magsisimula? Naisip ni Hiteng sa sarili. Django. Tinaunang Taichu. O ang apat na dakilang pamilya ng Chuzhou. Sa pagkakaalam ko, parang maraming pamilya sa Chuzhou. Napakalapit ni Gu Qinyu sa kanila. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siya na huwag munang hawakan sina Django at Gu Taichu pansamantala. Ang dalawang taong ito ay may isang tiyak na halaga ng impluwensya, kaya sila ay pinanatili para sa iba pang mga layunin. Nang hapong iyon, may isang balita mula sa Chuzhou. Isa sa apat na dakilang pamilya sa Chuzhou, si Wang Wu, ay pinatay ni Hiteng sa isang galaw. Nang may padala na ang balitang ito, hindi naiwasang matigilan ang mga tao. Hindi hinanap ni Hiteng si Django, ngunit talagang gumawa siya ng hakbang kay Wang Wu. Bagamat matagal nang sumuko ang pamilya Wang kay Qinyu, hindi sila malapit kay Qinyu, at bihira pa silang magkita. Kinabukasan, isa pang balita ang ipinadala. Isa sa apat na dakilang pamilya, ang patriarch ng pamilya Luo, ay napatay din sa isang galaw. Sa tatlong magkakasunod na araw, tatlong tao mula sa apat na dakilang pamilya ang namatay. Tapat na ito para patunayan na hindi siya nagbibiro. Pamilya Jiang. Nakatayo si Jianggu sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, ang kanyang mayordoma na si Uncle Zong ay biglang lumakad at bumulong, namatay na ang apat na padre de pamilya ng apat na dakilang pamilya. Natatakot ako na tayo na ang susunod. Si Django ay nanatiling tahimik at hindi nagkomento tungkol dito. Guro, natatakot ako na hindi na babalik ang Qinyu na ito. Dapat tayong magmadali at tumakbo. Mapait na payo ni Uncle Zong. Malamig na tiningnan ni Django si Tito Zong at sinabing, imposible. Siguradong babalik siya. Bumantong hininga si Tio Zong at sinabing, 3 na ang namatay. Kailangan ba nating maghintay sa kamatayan ng walang kabuluhan? Ibinuka ni Django ang kanyang bibig at paulit-ulit na bumantong hininga. Oo, ano ang punto ng pananatili? Maghintay ng kaunti, maghintay ng kaunti pa. Huminga ng malalim si Django. Matatag siyang naniniwala na si Qinyu ay hindi isang taong umiiwas sa responsibilidad at hindi kailanman magiging duwag. Kabanata 459, lumakas ang lakas. Kung hindi pa rin bumalik si Qinyu kinabukasan, maaaring kailanganin niyang pansamantalang umalis sa Chuzhou. Dumating si Hiteng nang may pananakot at walang makakapidyaw sa kanya. Ang pagtatanggol sa panahong ito ay walang kabuluhan. Gayunpaman, kinabukasan, nagpadala siya ng isa pang balita. He said publicly, as long as you are willing to belong to me, Hiteng, you will be able to survive. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sa sandaling ipinadala ang balitang ito, hindi mabilang na mga tao ang agad na tumayo sa panig ni Teng. Espesyal na nagdaos ng cocktail party si Hiteng para imbitahan ang mga lumang subordinate ni Qinyu. Sa parehong araw, hindi mabilang na mga tao na nakipagrelasyon kay Qinyu ang pumunta sa cocktail party na ito upang ipahayag ang kanilang katapatan. Sa tanghali, halos 50 tao ang dumating sa cocktail party na ito. Tiningnan ni Hiteng ang lahat at walang pakialam na sinabi, ang isang mabuting ibon ay pumipili ng isang punong dodepone. Matalino kayong lahat. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga baso ng alak at ng bobola, Mr. Siya ay walang kapantay sa mundo. Isang karangalan namin na makasunod sa kanya. Tama na yan. Isa ka ng kalahating hakbang na marquis sa murang edad, at ikaw din ang numero 1 tao sa gitnang kapatagan. Paano may kukumpara si Qinyu sa iyo? Sa harap ng pambobola ng karamihan, nanatiling tahimik si Teng. Tinulyapan niya sila at walang pakialam na sinabi, sa tingin ko ay wala si Django dito, tama ba? Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang tumahimik ang eksena. Alam ng halos lahat na si Django ang pinagkakatiwalaang aide ni Qinyu, at siya ay isang napakahalagang tao sa Chuzhou. Si Django talaga ay hindi dumating, sabi ng isang tao. Ang taong ito ay alipin ni Qinyu.
Mas mabuting patayin na lang siya ng diretso. Malamig na huminga si Hiteng at nagpatuloy, nasaan si Gu Taichu? Hindi rin siya dumating. Ang lahat ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin sa pagbanggit ng pangalang ito. Kung ikukumpara kay Jiang Gu, masikat pa si Gu Taichu. Bukod dito, ang kanyang impluwensya ay maaaring kumalat sa buong Central Plains. Master Gu, marahil ay wala siyang natanggap na balita, bulong ng isang tao. Medyo hindi nasisiyahan ang mukha ni Hiteng. Sa kanyang mga mata, si Jiang Gu at Gu Taichu ay mas mahalaga kaysa sa pinagsama-samang lahat ng naruroon. Gayunpaman, ang dalawang ito lamang ang hindi nagpakita. Pumunta ka at sabihin kina Jiang Gu at Gu Taichu na bibigyan ko lang sila ng isang oras, malamig na sabi ni Teng habang nasa likod ang mga kamay. Kung hindi sila magpapakita sa loob ng isang oras, magpapakita ako ng no mercy. Mabilis na kinuha ng lahat ng naruroon ang kanilang mga telepono at tinawagan sina Jiang Gu at Gu Taichu. Hindi maiwasan ni Jiang Gu na magmukhang solemn nang matanggap niya ang tawag. Itong Hiteng ay pinipilit tayong pumili, sabi ni Jiang Gu sa malalim na boses. Mamulong si Uncle Zong, paano kung pansamantala kaming sumuko kay Hiteng? Sa anumang kaso, ang Chinyu na iyon ay hindi na babalik. Sumimangot si Jiang Gu at umiling. Hindi. Kung magdadagdag ako ng insulto sa pinsala, natatakot ako na kapuputin ako habang buhay. Iniwan tayo ng Chinyu na iyon at tumakas. Paano pa rin niya tayo nasusuklam? Sabi ni Uncle Zong na may matinding disgusto. Tinulyapan siya ni Jiang Gu at sinabi sa malalim na boses, Mr. Maaaring walang alam si Chin tungkol sa Chuzhou. Uwi. Natanggap din ni Gu Taichu ang tawag. Ang kanyang saloobin ay mas malinaw kaysa kay Jiang Gu. Sinabi ni Gu Taichu sa telepono, pakisabi sa kanya Teng na kailangan kong makita kung siya ay karapat-dapat na magpasakop sa kanya. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Gu Taichu ang telepono. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni Teng. Sa piging, isang nakakatakot na hangarin na pumatay kaagad. Mabuti, mabuti. You're shameless. Malamig na sabi ni Hiteng. Dalawa talaga kayong tapat na aso. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng Chinyu na iyon para sa iyo. Pagkasabi niyo na isinara na niya ang pinto at umalis. Sa sandaling ito, nakaupo si Yao Qing sa bahay at nag-aalalang naghihintay. May piging si Hiteng ngayon, at hindi kami pumunta. Siguradong galit na galit siya, sabi ni Yao Qing, hinahaplos ang kanyang baba. Tinitigan niya ang kanyang telepono at bumulong, kung hindi ako mali, dapat niyang tawagan tayo at pilitin tayong pumili. Bahagyang tumango rin si Peach at sinabing, tama. Bilang mga taong pinakamalapit kay Elder Chin, siya dapat ang unang target ni Teng. Gayunpaman, lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, gabi na. Matagal nang natapos ang piging, ngunit hindi pa rin nakatanggap ng tawag sina Yao Qing at Tao Zhe. F***sake. Sa wakas, hindi na ito napigilan ni Yao Qing. Itong aso na ito, hindi niya talaga tayo tiningnan. Inilibot ni Tao Zhe ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay isang magandang bagay. At least hindi natin kailangang harapin ang pagtakas. Pamulong si Yao Qing, kung ganon, masyado tayong minamaliit ng Hiteng na ito. Sige. Kung talagang higanti ka, maaari ka pa bang tumayo dito at magsalita? Umikot si Tao Zhe. Kahit na ganoon ang nangyari, medyo hindi pa rin masaya si Yao Qing sa kaibuturan. Uwi. Sa loob ng Water Rhyme Tower, ang katawan ni Chinyu ay nasusunog sa panloob na chi. Sa isang sulyap, ang kanyang katawan ay tila balot ng mga agos ng puting chi. Hindi dahil hindi mauubos ang chi, espiritual na enerhiya ng buong Water Rhyme Tower. Kaya lang, ang dami ng espiritual na enerhiya na nakaimbak dito ay masyadong malaki, kaya tila hindi ito masyadong naubos. Ngunit ang nakakagulat ay mula nang pumasok si Chinyu sa Water Rhyme Tower, ang chi, espiritual na enerhiya dito ay nabawasan ng husto. Pagkaraan ng ilang araw, ang chi, espiritual na enerhiya ay halos umabot sa isang estado ng pagkawala. Nang gabing iyon, biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Isang malakas na panloob na chi ang bumalot sa kanyang katawan.
Ang nakakakilabot na kapangyarihan ay umalali pa sa kanyang katawan. Unti-unting natipon ang liwanag sa kanyang balat na parang armor, na akmang-akma kay Jinyu. Sa loob lamang ng ilang araw, narating ko na ang rurok ng yugto ng enlightenment, naisip ni Jinyu sa kanyang sarili. Sinubukan niyang gumawa ng isa pang hakbang pasulong, ngunit nalaman niyang wala ng chi, espiritual na enerhiya sa paligid niya upang masipsip. Ang chi, espiritual na enerhiya dito ay sobrang siksik, ngunit ito ay ganap na hinigop ko. Napakamot ng ulo si Jinyu, mukhang medyo nahihiya. Kung nalaman niya ito, malamang na mamatay siya sa galit. Ilang taon na siyang naglilinang sa Water Rhyme Tower, at halos hindi nawala ang kanyang chi, espiritual na enerhiya. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang araw, ganap na natanggap ni Jinyu ang lahat ng chi, espiritual na enerhiya. Mukhang kailangan kong maghanap ng mga halamang gamot at tumungo sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm sa lalong madaling panahon, kinuyam ni Jinyu ang kanyang kamao at sinabi sa mahinang boses. Mula sa maagang yugto ng Enlightenment hanggang sa rurok ng yugto ng Enlightenment. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay lampas sa imahinasyon. At kung mas mataas ang Cultivation Realm, mas malaki ang espasyo para sa pagtaas ng lakas. Kung ikukumpara sa maagang yugto ng Enlightenment, ang lakas ni Jinyu ay tumaas ng hindi bababa sa 100 beses. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko na kailangang gumastos ng labis na pagsisikap upang labanan ang Meng Wuxiong na iyon, naisip ni Jinyu sa kanyang sarili. Kung ganun siya hindi rin siya dapat problemayan. Kabanata 460, ang pagbabalik ni Jinyu. Sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Jinyu, hindi naging mahirap para sa kanya na humakbang sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Kailangan lang niya ng malaking halaga ng chi, espiritual na enerhiya para suportahan siya. Ang mga ordinaryong halamang gamot ay malamang na hindi na magiging epektibo. Kung mayroon akong 10,000 taong gulang na halamang gamot o isang espiritual na bukal, maaari akong direktang tumapak sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, naisip ni Jinyu sa kanyang sarili. Kinakalkula niya ang oras at nalaman na 1.5 buwan na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Kung makakahanap siya ng sapat na chi, espiritual na enerhiya sa loob ng 1.5 buwan na ito, kung gayon ang paghakbang sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm ay hindi magiging isang problema. Para naman kay Han Wei, hindi siya dapat banggitin. Sa makatuwid, binalak ni Jinyu na magpatuloy sa susunod na paglalakbay upang makahanap ng chi, espiritual na enerhiya. Matapos buhatin si Fang Yu palabas ng Shuiyun Tower, hindi mabilang na mga mensahe ang dumating mula sa telepono ni Jinyu. Pinuksan niya ito at nakita ang mga text message at tawag sa telepono mula kay Yao Qing at sa iba pa. Mr. Qin, pumunta siya sa Chuzhou at nagbanta na kitilin ang iyong buhay. Mr. Qin, kung hindi ka babalik, sisimulan niyang patayin ang mga tao sa paligid mo, hindi niya pababayaan ang sinuman. Maliban kay Yao Qing, mayroon ding hindi mabilang na mga mensahe mula sa mga hindi kilalang numero. Basura, duwag na pagong. Nagawa mong tumakas mag-isa. Ang mga tao sa paligid mo ay namatay sa kamay ni Hiteng. Paano matatawag ng isang tulad mo ang iyong sarili na hari ng Chuzhou? Na-misjudge talaga kita. Hindi ko ine-expect na ganyan ka pala kascom. Nang makita ang pagbaha ng mga mensahe sa kanyang telepono, agad na naging pangit ang ekspresyon ni Jinyu. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Yao Qing. Sa sandaling konektado ang tawag, naiinip na sinabi ni Yao Qing, Mr. Qin, nasaan ka? Hindi sinagot ni Jinyu ang tanong na ito, ngunit nag-aalalang nagtanong, ano ang sitwasyon ngayon? Napabuntong hininga si Yao Qing, ang mga tao mula sa 4 na malalaking pamilya ay patay na lahat. Ipinakalat pa ni Hiteng na basta sumunod sila sa kanya, maliligtas sila. Ngayon, maraming tao ang nakatayo sa tabi ni Hiteng, ngunit tila pinahahalagahan ni Hiteng sina Jianggo at Gu Taichu. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Jinyu. Nagmamadali siyang nagtanong, kamusta na silang dalawa? Sinabi ni Yao Qing, parehong tinanggihan ni na Gu Taichu at Jianggu si Hiteng, kaya, gusto sila ni Hiteng na patayin. Mr.
Chin, mabuti pang bumalik ka kaagad. Ngayon, sinasabi ng mga tao sa Chujo na ikaw ay mahiyain tulad ng isang daga at isang duwag na pagong. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa malalim na boses, naiintindihan ko. Babalik ako ngayon sa Chujo. Pagkatapos sabihin ito, sinundo ni Chinyu si Fang Yu at nagmamadaling pumunta sa airport. Matapos makabili ng pinakamabilis na flight ticket, naglakbay siya pabalik sa Chujo. Uwi, Chujo. Maraming mga martial artist na nakarinig ng balita mula sa ibang mga lugar ay naghihintay para sa malaking labanan na ito. TSK, gusto kong makita kung paano kinusko si Chinyu. Hindi ko akalain na wala siyang lakas ng loob na lumaban. Oo, ilang araw na ang nakalipas at wala ni isang tao ang lumitaw. Ito ay talagang nag-aaksaya ng aking oras. Tara na. Ang pinakahuling balita ay nagpunta siya sa Jiang family. Sa oras na ito, biglang kumalat ang isang balita. Mukhang lilipat na siya kay Jianggo. Tara at tingnan natin. Isang grupo ng mga taong nagtatago sa dilim ang sumugod sa pamilya Jiang. Hindi lamang ang mga martial artist na ito mula sa buong mundo, maging ang ilang ordinaryong tao sa Chujo ay binibigyang pansin din ang mapagpasyang labanang ito. Hindi man nila naiintindihan ang nangyayari, lahat sila ay gustong manood ng palabas. Nabalitaan ko na kasali rin si Jianggo ng Jiang Group. Oo, si Boss Jiang ay isang sikat na tao sa Chujo. Narinig ko na medyo malapit siya sa Chinyu na iyon. Masama iyon. Wala itong kinalaman sa amin. Matulog na tayo. Uwi, ang pamilyang Jiang. Gabi na noon, ngunit hindi pa natutulog si Jianggo. Ang orihinal na buhay na pamilyang Jiang ay naging lubhang desyerto. Marami sa mga tagasunod ni Jianggo ang tumakas sa pamilya Jiang dahil natatakot sila sa kamatayan, natatakot na madamay. Master, gabi na. Umalis ka na at magpahinga. Kumuha si Uncle Zong ng coat at itinakip ito sa balikat ni Jianggo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jianggo. Tinulyapan niya si Tito Zong at sinabing, Zong, pumunta ka rin. Ayokong idamay ka. Umiling si Tio Zong at sinabing, Guro, halos 30 taon na kitang sinusundan. Hanggat hindi ka aalis, hindi ako pupunta kahit saan. Ibinuka ni Jianggo ang kanyang bibig, at isang bakas ng kapeitan ang sumilay sa kanyang puso. Zong, kunin mo ang bank card at umalis ka kaagad. Kinuha ni Jianggo ang isang bank card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Uncle Zong. Gayunpaman, itinulak ni Uncle Zong ang bank card at ngumiti, Guro, hindi ako aalis. May gustong sabihin si Jianggo, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na panloob na chi na nagmumula sa labas. Ang panloob na chi na ito ay lubhang nakakatakot. Ito ay isang bagay na hindi pa nakita ni Jianggo. Huli na para umalis ngayon. Napabuntong hininga si Jianggo. Tumingin siya kay Uncle Zong at sinabi sa mahinang boses, Zong, binaygo kita. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang figure ang biglang lumitaw sa likod ni Jianggo. Lumingon siya at nakita niya si Teng na nakaupo sa sofa, humihigop ng tsaa. Nagbago ang ekspresyon ni Jianggo. Tumingin siya kay Teng at malamig na sinabi, Mister. Gabi-gabi siya bumibisita. Anong problema? Humigop ng tsaa si Hiteng at walang pakialam na sinabi, huwag kang magpanggap na mangmang. Nasiraan mo ako ng mukha ngayon. Hindi mo ba alam ang kahihinatnan? Nakaharap sa isang kalahating hakbang na martial marquee, imposibleng sabihin na hindi siya natatakot. Pinigilan ni Jianggo ang takot sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya na manatiling kalmado habang sinasabi niya, sa lakas ni Mr. His, bakit ka kulang sa akin? Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at ngumisi, tama ka. Sa aking mga mata, ikaw ay talagang wala. Pero ako, siya, laging nakaka-appreciate ng talents. Kung magbago ang isip mo ngayon, hindi pa rin huli ang lahat, walang pakialam niyang sabi. Ikinulong ni Jianggo ang kanyang mga kamay at sinabing, ako, si Jianggo, ay talagang walang kapalaran na matamasa. Mr. He, mas mabuting humanap ng iba. Nang marinig ito, agad na naging malamig ang ekspresyon ni Teng. Ayaw mo ng mukha kahit bigyan kita ng mukha. Dahil gusto mong mamatay, pagkatapos ay bubusugin kita.
Dahan daw ang tumayo si Hiteng, puno ng pagpatay ang kanyang katawan. Mister. Siya, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Azong. Isa lang siyang ordinaryong tao. Hayaan mo na siya. Sumimangot si Django at sinabi na may bahagyang nakikiusap na tono. Nagtaas ng kilay si Hiteng at ngumisi, gusto mo bitawan ko siya. Ayos lang. Sa sandaling sinabi niya iyon, itinaas niya ang kanyang daliri at isang panloob na chi ang bumaril sa dibdib ni Tito Zong na parang bala. Puff! Isang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Uncle Zong. Ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nawawala. Ikaw. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Django. Hiteng? Napakalayo mo na. Ang panloob na chi sa katawan ni Django ay sumabog, at ang mga sinag ng madilim na gininto ang liwanag ay nakapalibot sa katawan ni Django. Papatayin kita. Sigaw ni Django, at saka sumugod kay Hiteng. Gumisi si Hiteng at bahagyang itinaas ang kanyang kamao para salubungin ito. Dang! Sa isang suntok lang, pinalipad si Django. Halos mabulok na ang kamao niya. Ang katawan ng taong ito, ay isang sagradong katawan. Patayin siya at kunin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses sa isip ni Hiteng. Okay, I got it. Sagot ni Hiteng at saka naglakad patungo kay Django. Kinagat ni Django ang kanyang mga ngipin at sinubukang lumaban. Gayunpaman, nang tatayo na sana siya, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang dibdib ni Django. Sa sampal na ito, tuluyang nawala ng kakayahang lumaban si Django. Dahil napakatapat mo, ipapadala kita sa impyerno, malamig na sabi ni Hiteng. Nakuha ang liwanag sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na panloob na chi ang umalangaw-ngaw sa silid. Pagkatapos, mahinang sumampal siya, at ang kapangyarihang ito ay bumaril kay Django. Bang! Nang malapit ng dumapo ang powerball na ito sa katawan ni Django, isang malaking kamay ang pilit na hinablat ang powerball na ito. Hiteng? Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito at itatapon ang buhay mo. Ang pamilyar na boses ay pumasok sa tainga ni Django. Mr. Chin. Tuwang-tuwang sigaw ni Django.